Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Il Espanola Badingo, ang iyong tagapag-ulat ngayong araw. Ang aking iulat ngayong araw at ating talakayin ngayong araw, ang realisismo at ang Satanas sa lupa na sinulat ni Celso Al Carunungan. So, ang realisismo ay isang kilusan na sining at panitikan na nagsimula noong ika-19 na siglo. Naglalayong ipakita ng mga realista ang katotohanan ng buhay ng walang pagpapaganda o romantikang paglalarawan. So ito ang mga kabilang sa realisismo: pagtuon sa pang-araw-araw na buhay, pag-iwas sa romantisismo, pagiging makatotohanan, pagtuon sa lipunan, at yan po ang kabilang sa realisismo. So, ang susunod natin na talakayin ay ang Satanas sa lupa na sinulat ni Celso Al Carunungan. Alam nyo ba kung sino si Celso Al Carunungan? So, guys, si Celso Al Carunungan ay isang Filipino writer, novelist, scriptwriter in English and Filipino languages sa taong 1959. At siya ay nanalo sa Best Story Prize from the Filipino Academy of Movie Arts and Science for conceptualizing the story for the Tagalog language film Biyaya ng Lupa. Yan po ang ilang nakamit ni Celso Al Carunungan at marami pang iba. So, sa pagpatuloy ng ating talakayin, ito ang mga tauhan sa ating pamagat na Satanas sa lupa. Unang tauhan, si Benigno Talavera. Si Benigno Talavera ang pangunahing tauhan ng nobelang Satanas sa lupa. Siya ay isang dating mabuting mamamayan na naging isang kurap na politiko dahil sa impluwensya ng 3 kongresista. So mamaya itatakil natin ang 3 kongresista. So, at ang pangalawa si Virginia, ang asawa ni Benigno Talavera. Pangatlo si Conrado, ang anak ni Benigno Talavera. Pang-apat si Chuna, ang babaeng mahal ni Conrado. Panglima si Ismael, ang anak ni Benigno Talavera, isa sa anak ni Benigno Talavera. At ang panghuli si Esther, ang anak ni Benigno Talavera. Yan lang po ang mga tauhan sa ating nobelang Satanas sa lupa. At ngayon guys, mayroon akong papakita sa inyo na video na kinuha ko sa YouTube para mas maintindihan nyo ang nobelang Satanas sa lupa ni Celso et al. Panoorin nyo mabuti para may matutunan kayo. Enjoy watching guys. Napakatagal naman ang hinihintay. Gusto na siyang makasama.
pag-uudlot. Nasaan ka? Nasaan ka? Magpakita ka! Oh, huwag ka naman magpakita dyan. Hindi ba eh? Hindi mo na ba ako ako, sa lahat ng gumawa ng inaasam mo, lahat ng kapangyarihang ginusto mo, wala man lang ba akong thank you, Benigno? Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Lahat ng niligom ko, lahat ng binigay ko sa pamilya ko, nanggaling sa marangal at mabuting paraan. Marangal? Makapuluhan? Nagpapatawa ka ba, Benigno? Nakalimutan mo na ba na kaya kong gawing marangal at mukhang makbuluhan ang lahat ng bagay? Maging ang babae, pera, at yung kapangyarihang pinagkikigilan mo. Malay mo, gawin kitang kanang kamay ko dito. You've been such a good follower. Hindi! Ayoko! Hindi! Sir! Di ba sinabi ko maghintay ka? Yes, sir. Sir, eto na nga po pala yung mga ticket natin. Nakita mo ba lang yung ginagawa? Teka, ano ba yung mga yan? Para sa mga empleyado po, sir. Nakita nga. Paulit-ulit na lang itong mga to. Sige, lumabas ka muna, taas ko sa na itong mga to. Sige po, sir. Marami talagang trabaho dito. Kapag din na lang sekretary ko, dagdag pa sa trabaho eh. Hindi ko na alam kung ano yung unahin ko sa patas ko. Hello? Hello? Pare Malvino, ikaw ba to? O, kumusta yung pinapaayos ko dyan sa customs? Malaking kliyente yan si... Ano nga ba yun? Si Mr. Lim? Napakalaking kliyente niyan. Malaki-laking kikitain natin dyan. Aba, syempre, walang sabit. Kausap ko na rin yung mga pwedeng mangbubulgar. Alam mo naman siguro kung anong ibig sabihin nun, ano? Oo naman pare, alam na alam ko kung anong ibig sabihin nun. Kaya kailangan smooth lang lahat ng gagawin natin para hindi tayo mahalata. Tsaka sabihin mo lang sa akin kung magkano at ipapaabot ko lang kay Chona. Ayos ba yung pare? Sige, pare. Sige, mamayang gabi na lang. Salamat. Ana! Ana! Upo ka dyan. Gagawa nga ako ng cheque Mga 25,000 lang muna. Sabihin mo sa akin kapag okay na. Okay, sir. Sige, mali ka nang malis. Dami pa rin trabaho. Matawagin niya kay si Chona. Siguro, maganda na naman sa Skype to. Okay, loves. Kailangan sumagot ka. Oops. Mali na. Oy! Hello, Chona, my loves! Kamusta ka dyan? Hello, sweetheart! Ako, ganda-ganda mo dyan, ha? Kamusta ka na, sweetheart? Sweetheart, ang pogi-pogi mo naman. Oo, namimiss ko na nga yung mga yakap mo eh. Ano ka ba? Ang galing mo lang dito. Ay, ano ba naman yan? Siyempre, madali ako makamiss, di ba? Alam mo naman yan. Kailan ka ulit pupunta dito? Siguro, baka mamayang hapon. Ay, oo, mamayang hapon nga pala. Kasi may ibabibigay ako para kay Si Mr. Balbino yung kaibigan natin. Darating din kasi yung pera. Galing kay Mr. Lim. Okay, sige na, dito. Ipatulolo kita ng paborito mong steak. Talaga ba? Paborito kong steak? Sige, sweetheart. Bye-bye. Sige, bye-bye. You handle those phone calls like a natural. Manghang-mangha ko sa iyong mga tao. Hindi ako yun. Talagang ini-influensya. Maniwala ka. Maniwala ka. Hindi ako yun.
Kamusta ang buhay panyero? Si Seven. Siyempre pare, alam mo naman, ito, sensado tayo ngayon. Hanggat may service rendered, mabubuhay tayo. That's my boy. Sinusunod mo talaga ang payo ko. Sabi ko naman sa'yo, wala kang mararating sa malinis na paraan. Bubulok ka lamang sa opisina mo. Walang patutunguhan niyang buhay mo kung di mo alam kung sino-sino ang dapat kinakausap at iniiwasan. Grabe pare, galing mo na magpayo ngayon ha. Pero huwag ka mag-alala, dapat easy ka lang. Kasi alam mo kung bakit? Maginhawa na ako ngayon. Mamahaling gamit, mamalaman siyang bahay, at mabakasyon-bakasyon na lang. Yun ang produkto ng service rendered. Cheers! Service rendered. Ah, si Caprio pala ang nagturo sa'yong maging pilyo. Ha! Hindi ko pa siya kailangan. Marami pa akong plano para sa kanya. Ikaw naman kasi, ang bagal-bagal mo. Eh di sana nagsasabayan kayo dito. Ang hina-hina ng loob mo. Ang bilis mo atakihin. Boy! Nako, si Ben na yata yun. Oh, Ben, ikaw pala. Mako. Ako yung lagi na alam itong bato dyan. Sige. Sakit ng katawan ko. Oh. Salamat, Chona. Alam mo, Chona, nakakapagod na talaga sa opisina. Ikaw kasi, Ben, masyado mo naman pinipera sa sarili mo. Napapagod tuloy yung big boy ko. Ako naman, Chona, big boy talaga. Alam mo, sobra-sobra na talaga yung pagod ko doon sa opisina na yun. Kaya, tingnan mo, Chona, ang sakit ng dito ko, ang sakit. Paki-embasahin mo nga. Chona, paano na kaya yung buhay ko kapag wala ka na? Ang sabihin mo, paano na lang ang buhay ko ngayon kung hindi mo ako sinalba noon? Malamang hindi ganito kagaan yung pakiramdam ko. Alam mo, Chona, naaalala ko pa, Diana. Diana pa yung ginamit mong pangalan doon sa bar na yun dati. Si Caprio naman kasi nagpalayaw sa akin noon. Siya ang sisihin mo. Halina nga't kumain na tayo, pinagluto kita ng paborito mong steak. Tus, iniba pa ang usapan. Sige na, tara na. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang pagkakamali mo? Pinadala ko siya sa'yo para pagandahin ang buhay mo. Totoo. Hindi totoo. Nagpagandang loob ako kay Chona. Nagpagandang loob ako sa kanya. Iniligtas ko yung buhay niya mula dun sa bar na yun. Mula dun sa casa na yun. Tapos binigyan ko siya ng pera. Binigyan ko siya ng magandang buhay. Yun lang ang tinulong ko sa kanya. Oh, Ben, sige na, last na. Busog na nga ako, Chona. Sige na, last naman na eh. Ay naku, Chona, kung di lang kita mahal, hindi ko kakainin yan. Sige na nga. Ang dami ko kasing ginagawa. Conrado, anak, bakit ka na pa rito? Dumaan lang siya dito para kausapin ako. Conrado, anak, bakit ka nandito? Maaari po ba kayong makausap ng masinsinan?
Sige at may ayos muna ako sa kusina. Maupo ka. Alam ko kung ano ang relasyon nyo ng babae na yun. Ipagdarasal ko kayo, pati ang kaluluwa nyo. Teka nga, Benigno. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Hindi na kayo naawa kay mama. Mahal na mahal nyo kayo. Tapos ang igagato nyo sa kanya, pang bababae? Alam mo, Conrado, hindi totoo yung iniisip mo tungkol sa amo ni Chona. Hindi totoo yung mga nasa isip mo. Bakit hindi mo gayahin yung kapatid mong si Esther? Hindi naghahanap ng gulo. Hindi ako sinasagot-sagot. Tapos yun, may mapapangasawa pa. Eh ikaw, ano ginawa mo sa buhay mo? Nagseminarista ka? Tapos ngayon, wala kang mapapangasawa. Anong mapapala ko sa'yo bilang ama mo? Tama man o mali, paninindigan ko kung anong alam ko. Papa naman, isa akong seminarista. Wala akong alam tungkol sa pag-ibig. Bahala ka anak kung anong gusto mong isipin. Basta wala. Malinis ang relasyon namin ni Chona. Mauna na po ako. At ang lakas ng loob ng anak mo, ha? His face is so strong. Ang taas pa naman ang tingin niya sa kanyang ama. Napabayaan naman si anak. Pumait tuloy ang relasyon ng mag-ama. Bakit mo nga ba sinumbat sa kanya ang pag-ibig? Hindi ka nag-iisip, Benigno! Hindi ko pinangaramdaman tong dito. I don't deserve this! Para naman sa mag-anak mo lahat ng pinagkakagawa ko. Kaya please lang, makawalan mo na ako! You don't deserve this. Talaga lang ba? Hapit sa perang galing sa service mo. Hapit sa mga babaeng di mo naman asawa. At hapit sa kapangyarihang di naman nararapat sa'yo. At sasabihin mo, you don't deserve this? Nagpapatawa ka ba? Nalalahat yun ang matinding pangangailangan. Gusto ko lang naman nirawas yung pamilya ko sa kahirapan eh. Sinubukan nung darali sa malinis na paraan pero nung una pumatikman yung service leader na sinasabi mo, masarap yung service leader. Pero ngayon ko na nalaman, hindi pa tayo nagsagot sa mga pangarap ko. Really, Benigno? I'm so touched. At palagay mo ba sa mga sinabi mong yan ay pupunta ka na sa langit? On the contrary, hindi pa rin kita makakawalan. Nagsisisi naman ako noon. Oo, nagsisisi ako. Inamin ko naman to sa mga anak ko. Inamin ko rin kay Virginia na may asawa kong iba. Ano ba bang kailangan ko para maging karaman dapat sa langit? At still, going sa langit. Everything has been said and done, Benigno. Wala ka nang kawala. Habang buhay na kitang kasama dito sa impyerno. Hindi ba?
At ito guys, ang paksang diwa at tema. So, ang una, korupsyon sa pamahalaan. Pangalawa, pagbagsak ng moralidad. Pangatlo, impluwensya ng kapangyarihan. Ang pang-apat, pag-ibig at pagpatawad. Yan lang po. Maraming salamat. Ito ang mga simbolo at sagisag sa nobelang Satanas sa Lupa ni Celso Al Carunungan. Ang una ay Satanas sa Lupa bilang simbolo ng diktadorya. So, ang pamagat mismo ng nobelang ito ay isang malinaw na simbolo ng diktadorya nung panahon ni Ferdinand Marcos na ang Satanas. Sa pamagat pa lamang ay isang simbolo na ng kasamaan, which is Satanas sa lupa. Pangalawa ay ang tauhan na si Benigno Talavera. Alam niyo ba na si Benigno Talavera, ang pangunahing tauhan sa nobela, ay isang simbolo ng pagkasira ng moralidad at pagbagsak ng lipunan sa ilalim ng diktadorya. Ang pangatlo ay ang love triangle. Ito ay naganap sa pamagitan ni Benigno Talavera, Conrado at Yuna. Ang pang-apat, ang pagkasunog ng ebidensya. So, di ba ang pagkasunog ng ebidensya na ginamit upang mga blackmail kay Benigno Talavera ay isang simbolo ng pagtatangkang itago ang katotohanan at pagkasira ng hustisya sa ilalim ng diktadorya. Ang panghuli, ang paggamit ng romantisismo. Ang paggamit ng romantisismo ni Carunungan ay isang paraan upang maipakita ang pag-asa at pagnais para sa pagbabago sa gitna ng kadiliman. Yun lang po. Maraming salamat. Ito ang mga pangunahing na nagsisilbing aral at implikasyon sa atin. So, ang una ay ang kalagahan ng integridad. Pangalawa, ang pag-ibig at pag-asa sa nobelang Satanas sa Lupa ni Celso Al Carunungan. At ang pang-apat, ang pagpuna sa lipunan at ayun lang po. Maraming salamat. Sana po ay mayroon kayong intindihan sa aking ulat na ang pamagat Satanas sa Lupa ni Celso Al Carunungan. Paalam na po.